Ika-51 kabanata sa pagpapatuloy. Naglalakad si Jenny sa kuweba nang mapatingin siya sa gilid. At ito ay nagulat na napasabi ng ha. Nang makita ng ang isang grupo ng bilanggo na nagbabantay sa telepono. Na makikita ang mga ito na sinabi sa isip ni Jenny na ano. Sino daw ang mga taong ito? At parang sila daw ay mga bilanggong tumakas. Pero bakit daw sila nagtitipon dito? Sinabi pa niya sa isip na isang telepono. Naghihintay daw ba sila ng kung anong uri ng tawag? Ang ibig daw bang sabihin nito ay gumagana ang teleponong iyon? Habang nakatago ay napatingin siya nang may nagsabi na binabati daw nila ang pinuno ng sekta. Na sinabi ni sect leader sa kanila na kung may dumating daw ba rito. Yumuko ang mga ito na sinabi ng isa sa kanila na wala. Wala pa daw na dumating. Na sinabi pa sa kanya ng lalaki na pero nasaan daw ang iba pa niyang mga kasama. Natumugon sa kanya si sect leader na may nangyari daw na insidente. At si Jang Jae-ho, ang hayop daw na iyon, pinagtaksilan daw siya. Na nagulat si Jenny sa kanyang marinig nang sabihin pa ni sect leader na bago iyon, may contact daw ba mula kay Gumoon Ryong. Na sumagot ang tao na wala pa daw po, sir. Wala pa rin daw hanggang ngayon. Makikita si Jenny na nakatago at ito ay napanganga sa gulat na sinabi sa isip na Gumoon Ryong. Habang sinasabi ng sect leader sa mga tauhan niya na naiintindihan daw niya. Aakyat daw siya at maghihintay doon. At mag-iwan daw ng 2 tao rito para tanggapin ang tawag. At ang iba daw ay bumaba na. Sinabi pa sa kanila ni sect leader habang nakayuko ang mga ito na sa ngayon, ang sinuman daw na nasa ibaba ay kakampi ni Jang Jae-ho. Alisin daw silang lahat at kunin ang mga gamit at dalhin sa bulwagan. Natumugon ang mga ito na masusunod daw iyon, sir. At pagkatapos ay aalis na sila nang itinuro ng isang kalbo na may tato sa ulo na sinabi na pababa na daw sila. At huwag daw palampasin ang tawag at siguraduhing matanggap ito. Natumugon ang sinabihan nito na opo, naiintindihan daw niya. Na sinabi naman ng isang ito na si Jang Jae-ho, ang hayop na yon, siguro daw ay nababaliw na. Kahit gaano pa daw siya kasakim, sino daw ang mag-aakalang ilalagay niya ang kamay niya sa gamit na pag-aari ng pinuno ng sekta. Natumugon ang isa na sinabi na tama daw siya doon. Natumingin ang lalaking ito na sinabi pa na syempre daw naman kung iyon daw nga ang ki ng walang hanggan. At pagkatapos ay nagulat ito nang makita niya si Jenny ay inatake ang kasama niya. Na ito ay napanganga na pinagpawisan. At pagkatapos ay siya naman ang inatake ni Jenny na agad niyang itinaas ang 2 niyang braso. At sinabi niya kay Jenny na sino daw siya. At mabilis na nilak ni Jenny nang hita niya ang lalaki. Na ang lalaki ay pinagpawisan at nahihirapan na sinabi sa kanya ni Jenny na sagutin daw niya ang mga tanong niya. Na makikita ang muka ng lalaki na sinabi niya na anong ginagawa daw nilang lahat dito. At sino yung lalaking may puting buhok kanina? At ano daw yung tungkol kay Gumoon Ryong? At nanginginig ang kamay na kinukuha ang kutsilyo ng lalaki sa kanyang gilid na nahihirapang sinasabi na ikaw na buwisit ka. Na mabilis na itutusok kay Jenny ang kanyang kutsilyo na sinabi pa sa kanya na sino daw siya. Na makikita si Jenny ay lumiyad. Na ito pala ay umikot sa ere habang nakalakpa din sa kanyang hita ang lalaki na ikinagulat nito. At pagkatapos ay ibinagsak ng malakas sa lupa. Na sinabi sa kanya ni Jenny na dapat daw sana ay sumagot man lang siya kahit isang bagay bago daw niya ito i-knockout. At bakit daw niya kailangang ilabas ang kutsilyo na parang isang tanga. At lumapit sa telepono na sinabi ni Jenny na pero ngayon daw na nakakita na siya ng landline na gumagana. At tatawagan na daw niya si Big Brother Kang Sung. At nagulat si Jenny nang bigla itong magring. At siya ay nag-isip kung sasagutin niya ito. At ilang saglit pa ay kinuha niya ang telepono. At inilagay sa tainga na sinasabi sa kabilang linya na anong nangyari, bakit daw siya ay sobrang huli kunin ang tawag. Makikita ang isang tao sa kabilang linya na sinisigaw na dumating na daw ang Gumoon Ryong Company. Sila daw ay nasa harap ng first rabbit hole. At bilisan daw niya at buksan ang pinto. At ibinalik na ni Jenny ang telepono na nagagalit na may gulat sa kanyang muka. Na makikita ang kamay niya na nanginginig na sinabi sa isip na Gumoon Ryong. Nandito daw si Gumoon Ryong. Na makikita ang muka ni Jenny na nakakagat sa labi na sinabi pa niya sa isip na Gumoon Ryong. Ang kaaway daw na pumatay sa kanyang lolo. At bakit daw siya andyan, ang taong iyon? Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang mga pampasabog na tama. Kung ganoon, may katwiran daw ang lahat. Pati na daw ang mga nakakabaliw na bomba.
At lahat daw ng mga kakaibang gulo na ito. At iniangat niya ang kamay na itinikom sa ere na sinabi pa niya sa isip na maaaring ito na daw ang pagkakataon niya. Upang makaganti sa taong iyon. Na makikita ang mata ni Jenny. Na ito ay napakapit ng mahigpit sa lagayan ng telepono na sinasabi sa isip na hindi. Hindi daw niya dapat gawin. Kung malaman daw ni si Won na pumunta rito si Gumoon Ryong, sino daw ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya? At kung magkita daw sila ngayon, tiyak na mamamatay siya. Nakinuha niya ang telepono na sinasabi niya sa isip na si Siwon daw ay hindi dapat malaman na pumunta rito si Gumoon Ryong. At para daw mangyari yon, kailangan daw itong malutas sa tulong ni Big Brother Kang Sung sa lalong madaling panahon. Na nagulat ang kausap ni Jenny sa kabilang linya na nagtataka ng ibaba ni Jenny ang tawag. Na sinasabi niya na kung andoon pa daw ba siya. Na makikita ang muka ni Gumoon Ryong na nakatingin sa lalaki na walang masabi. At sinabi sa kanila ng lalaki habang hawak ang telepono na pasensya na, Gumoon Ryong. Mukhang may problema daw. At tatawagan niya daw ulit sila agad para buksan ang pinto. Na sinabi ni Gumoon Ryong sa kasama niya na Victor. Na tumugon ito na naiintindihan daw niya. Na nakatingin ang lalaki sa kasamahan ni Gumoon Ryong na kalbo. Na ito ay nagtataka. Makikita ang muka nito na huminga ng malalim. At pagkatapos ay malakas niyang sinira ang pintuan na ikinagulat ng lalaki sa kanyang nakita. At ito ay mabilis na napatingin kay Gumoon Ryong nang tawagin siya nito na agad naman siyang tumugon na okay sir. Naglalakad na sila na sinabi ng babae kay Gumoon Ryong na boss, hindi daw ba kakaiba ang nangyayari? Dagdag pa niya na magiging maayos daw ba ito? At paano kung bitag lang ito? Natumugon sa kanya si Gumoon Ryong na wala daw dapat ipag-alala tungkol dyan. Makikita ang kuweba na sinabi pa niya na sa kabaligtaran, kung ito daw ay isang bitag, hindi daw sana sila gumawa ng ganoong kapalpakan sa ganitong klaseng sitwasyon. Na makikita ang muka ni Gumoon Ryong na nakangiti. Na sinabi pa niya na bago yon, nakikita daw niya na interesante ang kakaibang enerhiya na nararamdaman daw niya sa paligid na ito. Sino daw ang nakakaalam? At baka daw may makita silang bagay na ikagugulat nila. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang muka ni Kwak Eun-go na nagugulat na ito ay bumalik na sa normal. Na ito ay napatingin kay Lee Si-won habang siya ay ginagamot niya na nagtataka. Na sinabi ni Kwak Eun-go sa kanya na ano daw ang ginagawa niya. Natumugon si Lee Si-won habang nakalagay ang palad niya sa tiyan ni Kwak Eun-go na kung gising na daw siya, simulan na daw niyang paikutin ang kanyang ke. Sinabi pa niya habang makikita ang muka nito na kung maitatama daw niya ang balanse ng kanyang ki kahit ngayon. Mabubuhay daw siya. Tutulungan daw niya siya, kaya pakalmahin daw niya ang kanyang kie. Sinabi sa kanya ni Kwak Eun-go habang nakalagay ang kamay ni Lee Si-won sa kanyang tiyan na hoy. Anong ginagawa mo? Nasa kalagitnaan daw sila ng laban. At sisirain daw ba niya ang dangal niya? Natumugon sa kanya si Lee Si-won na sinabi na tumahimik daw siya at simulan na daw niyang paikutin ang kanyang kie. At nagulat pa ito nang sabihin pa sa kanya ni Lee Si-won na isipin mo na lang ang dangal mo at ang laban pagkatapos mong mabuhay. At napapikit na lang ito na napasabi na buwisit. Anong klaseng murim-in daw ba siya para umasta ng ganyan? Hindi daw siya magtatagal sa murim kung lagi siyang mabait. Naiintindihan daw ba niyan yon? Na makikita ang muka ni Lee Si-won na tumugon na sinabi na oo. Madalas na daw niyang marinig yan. Na sinabi pa nito kay Kwak Eun-go na mas maayos na daw siya ngayon. Kaya kung makakuha pa daw siya ng karagdagang gamutan pagkatapos. Nang biglang nagulat sila nang may marinig na nagsasalita ng gaano daw siya nakaka-disappoint. Sino daw ang mag-aakala na gagamutin niya ang kalaban imbes na tapusin siya? Ito pala ay ang babaeng nagbalat kayo na sinasabi pa na mukhang totoo daw nga na hindi nagbabago ang mga tao. At ang akala daw niya na magiging mas malupit siya habang hindi daw niya siya nakikita. Habang tumatayo si Lee Si-won ay sinabi ni Kwak Eun-go na sino daw siya. Na sinabi ni Lee Si-won na ikaw, siya daw ba ang Thousand Faces ng SUC? Na sinabi sa kanya ng babae na oh may, naalala niya pa daw ang pangalan niya. Siya daw na antig. Makikita ang muka ng babae na sinabi ni Lee Si-won na tulad daw ng inaasahan niya, ang lahat daw ba ng mga insidenteng nagaganap dito. May kaugnayan daw ba ang mga ito kay Gumoon Ryong? Makikita ang muka ni Lee Si-won na naiinis na sinabi ng babae sa kanya na wow, magaling daw ang kanyang kutob. Na sinabi pa ni Lee Si-won na nasaan daw siya ngayon? At nasaan daw ang taong iyon? Nang umiti ang babae na sinabi na bakit?
Gusto daw ba niyang makipagkita sa kanya? At tumalikod na sa kanya ang babae habang sinasabi sa kanya na sumuko na daw siya. Kung makikita daw niya si Gumuon na ganyan ang attitude, siguradong masisira daw siya ng walang iwang bakas. At kumaway ang babae na sinabi pa nito na umaasa daw siya mas magiging brutal siya sa susunod na pagkikita nila. Na nagulat ito. Bigla siyang inatake ni Lee Si-won na nagwang iwasan ito ng babae. Nanaptingin siya na may gulat sa muka na napasabi sa isip na ano daw yung galaw na yon. Sinabi pa ni Lee Si-won sa babae habang makikita ito na kung gusto daw niya, ipapakita niya sa kanya kung gaano siya kalupit. Na sinabi pa ni Lee Si-won na makikita siya na kung kaya, sagutin daw niya siya. Tungkol sa lalaking iyon kung asan daw ito ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-51 kabanata. Ika-52 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng babae na matapang daw pala siya, ha? Maghahanda sana si Jang Ho-ji na pinatigil siya ng babae. Na sinabi nito na okay lang daw siya. At inilabas ang kanyang latigo na sinabi pa niya na tingnan daw nila. Na masayang sinabi pa ng babae na paano daw kung subukan niya siya ng sandali. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na nanlaki. Nang biglang mabilis siyang inatake ng tuhod ng babae. At sinundan niya ito ng mga sipa na iniilagan ni Lee Si-won. Na sinabi niya na kung talagang gusto daw niya itong makita. Ipapakita daw niya ito sa kanya na gumamit ng may enerhiyang palad si Lee Si-won. Na sinabi pa niya habang naiwasan ito ng babae na hindi daw ubra ang mga ganong uri ng pagsalakay sa kanya. Na makikita ang mata ni Lee Si-won nang sinabi sa kanya ng babae na syempre, alam daw naman niya yon. At pagkatapos ay makikita ang latigo ng babae ay nasa sahig na sinabi nito sa kanya na pero sa tingin daw niya siya yung tipo na madaling mahulog sa mga bitad. Na biglang hinatak ng babae ang gamit niyang latigo. Na ikinagulat ni Lee Si-won nang siya ay mahuli nito sa paa. Na makikita ang mukha niya na napangiwi ng bibig. At biglang isang atake ang ginawa ng babae na itinaas ang kanyang paa na ihahampas kay Lee Si-won. Ngunit mabilis na umikot si Lee Si-won dahilan ng kanyang pagkaiwas. Ngunit napigilan siya ng latigo. Na napatingin siya sa babae habang nakatiwari. Na sinabi sa kanya nito na saan daw siya pupunta. Na mabilis siyang sinipa nito patalikod. Na sinasabi sa kanya na naiintindihan na daw ba niya. Kung balak daw niyang ipakita sa kanya ang tapang niya, maling tao daw ang napili niya. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na naiinis. At pagkatapos ay makikita na namamangha si Kwak Yun-gu sa kanyang nasasaksihan. Na habang makikita ang babae ay sinabi nito sa isip na ano daw ang meron sa babaeng yon. Hindi daw ba't mas magaling siya kaysa sa itsura niya. Makikita si Jang Ho-ji na tahimik lang na nanood. At pagkatapos ay naging seryoso ito na walang masabi. At pagkatapos ay naalala niya bago sila pumunta kay Lee Si-won na sinabi niya sa babae habang hinuhubad ang damit. Na talaga daw bang kailangan pang makipagkita sa batang yon. Na tumugon na sinabi sa kanya ng babae na kailangan daw. Nagkataon lang daw na sinabi daw niya na nasa gitna siya ng rutang balak nilang takasan, tama. Na sinabi niya sa babae na imbes na yan, wala daw bang opsyon na makipagsanib puwersa kay Gumuon. Dahil bahagi din daw naman siya ng Black Forest Defense, kung ipapaliwanag daw niya ang sitwasyon niya. Na sinabi sa kanya ng babae na nakinig daw ba siya sa kahit anong sinabi ni Baekson Ho hanggang ngayon. Dagdag pa niya na talaga daw bang iniisip niya na pumunta rito si Gumuon nang hindi alam na nagnenegosyo ang Black Forest Defense dito. Makikita ang kahon na sinabi pa ng babae na ang Key of Eternity na ito ang huling piraso ng puzzle na magtutupad sa matagal ng hangarin ng Elder. At walang opisyal daw sa Black Forest Defense na hindi alam yan. Sinabi pa niya na pero kahit ganon, nakatutok pa rin daw si Gumuon sa layunin niya. At dumating pa rin daw siya rito. Na nagulat si Jang Ji-ho nang sabihin pa ng babae na sa tingin daw ba niya basta-basta na lang daw sila pakakawalan ng isang tulad niya pagkatapos niyang makuha ang item. Na sinabi pa sa kanya ng babae na tama na daw ang walang kwentang mga iniisip at sumunod na lang daw siya sa kanya kung ayaw daw niyang mamatay. Dagdag pa nito na manggugulo lang daw siya kay Lee Si-won ng kaunti para magawa niya tayong bigyan ng oras para makatakas. Balik sa kasalukuyan na napasabi sa isip si Jang Ji-ho na naiintindihan ko ang sitwasyon. Pero anong kinalaman daw ng bata doon? Pero, bukod sa mga iyon,
Hindi daw ba masyadong matagal na para lang manggulo sa kanya ng kaunti? Na makikita ang dalawa sa paglalaban. Na sinabi ng babae sa kanyang isip na tama daw yan. Dagdag pa niya na hindi daw ito ang anyo na gusto niyang makita. Na makikita. Ang isang imahe ng nakaraan na sinabi pa ng babae na ang galit na nakita daw niya noong araw na yon, kung muling magpapakita siya ng ganong anyo, mauubos daw ang oras ni Gumuonyong sa pakikipaglaban sa batang ito. Na nakadila pa niyang sinabi sa isip na kaya ngayon. Ipakita daw niya sa kanya ang kanyang galit matapos mawala ang lahat ng sense ng reason niya. At madiin na inapak ni Lee Si-won ang kanyang paa na naglabas ng enerhiya habang nakatali pa rin ang latigo ng babae sa paa niya. Na ikinagulat ng dalawa sa kanilang nasasaksihan. Na makikita na nabanat ang latigo na hindi na siya kayang hilahin ng babae. At sinabi nito kay Lee Si-won na 1,000 pound na pendulum. Naintindihan daw niya ito. Ganito daw palang isisil ang mga atake niya. Ang 1,000 pound na pendulum ay isang martial art na nagpadala ng ki sa ibabang bahagi ng user, nag-solidify ng kanilang sentro ng gravity upang hindi kayang alugin. Na sinabi pa ng babae sa kanya na ngunit paano daw niya siya haharapin habang nakatayo lamang daw siya. Na makikita ang latigo sa kanya ay nakakawala. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na seryosong nakatingin sa babae. Na nagtatakang nakatingin din ito sa kanya. At siya ay pumikit na naalala pa niya ang turo sa kanya ni Gumuonyong na sinabi nito sa kanya na kapag pinigilan daw niya ang momentum sa gitna ng labanan, i-release daw niya ang kanyang ki at iwanan ito sa kanyang instincts. At huwag lang daw umasa sa kanyang mga mata at isip. Sa ganitong paraan, magagamit daw niya ang mga kapangyarihan na hindi niya pa alam. Na itinuro pa siya nito na sinabi na pero huwag masyadong lumalim dito. Paulit-ulit na sinasabi daw ng kanyang guro na magkakaroon daw ng malaking problema kung magkamali. Baliki sa kasalukuyan na makikita ang mata ni Lee Si-won ay nakapikit pa din na sinabi niya sa isip na oo. Konti lang. Na nakikita siya na nakatayo lang na nakapikit na sinabi pa niya sa isip na ibabaon na daw niya ang kanyang mga iniisip at kontrol. Na makikita ang babae. Na naiinis na sinabi na ano daw ba. Sinabi pa niya sa isip na pagkatapos daw ng lahat ng ginawa niyang pang-aasar sa kanya. Na sinabi pa niya habang tinira siya ng latigo na ano daw ba ang ginagawa niya. Na makikita na tatama na ang latigo kay Lee Si-won habang ito ay nakapikit pa din na kaunti na lang at tatama na sa ulo ni Lee Si-won ang latigo. Na mabilis na sumugod siya sa babae na kanyang susuntukin. Na ikinagulat nito. Na makikita ang uppercut na ginawa ni Lee Si-won na ito ay naiwasan ng babae. Na masayang tumingin ang babae kay Lee Si-won na sinabi sa isip na tama daw yan. Ito na daw ang pakiramdam na yon. Na mabilis na gumawa na naman ng isang suntok si Lee Si-won sa babae. Na kanyang hinarang ito ng kanyang gamit na latigo. Na sinabi pa ng babae habang iniwasan ni Lee Si-won ang ginawa niya ng pagsugod na sinasabi sa isip na ano daw ang gagawin niya ngayon. Na sinabi pa nito na makikita siya na ang pakiramdam na ito. Parang magiging addict daw siya dito. Na nagulat si Lee Si-won habang nakatingin sa babae na sinabi sa isip na ano. Hinarang daw niya ang ataking iyon na ginawa niya ngayon lang. Makikita ang babae na sinabi pa niya sa isip na ang babaeng iyon. Mas malakas daw ba siya na master kaysa sa inakala niya? Na makikita ang mata niya na sinabi pa sa isip na anong gagawin daw niya. Dapat daw bang maglabas pa siya ng mas maraming ki? Na sinabi sa kanya ng babae habang humawak sa dibdib na ano daw ang ginagawa niya ngayon. At sinabi daw niyang curious siya kung nasaan si Gumuonyong. Di daw ba? At susuko na lang daw ba siya dito, na biglang naisip ni Lee Si-won ang muka ni Gumuonyong na naiinis. Na makikita si Kwak Eun-gu na nakatingin kay Lee Si-won na nagtataka sa pagbabago ng kanyang enerhiya. Na makikita ang muka nito na sinabi niya na ang lalaki daw na yon. Bigla daw siyang nakaramdam ng masamang enerhiya sa paligid niya. Ayos lang daw ba siya? Na nakangiting sinabi ng babae sa kanyang isip na ito daw ay gumana. Naloko daw niya siya. Ito daw ang anyo na gusto niyang makita. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na sinabi niya sa isip na oo, si Gumuonyong. Ang lahat daw na ito ay dahil sa lalaking iyon. Makikita ang isang mata niya na naglalabas ng enerhiya na sinabi pa niya sa isip na para daw matalo ang taong iyon, gagawin daw niya ang kahit na ano. Na nagulat siya nang may humawak sa kanyang ulo. Na makikita siyang nakatayo na nanlaki ang mata.
Na sinabi niya sa kanyang isip na Elder Jeon. Na sinabi sa kanya nito na siya daw ay kumalma lamang. Na napatingin siya kay Great Stone Ape na sinabi nito sa kanya na magiging problema daw ito kung basta-basta na lang daw siyang mawawalan ng kontrol. At dito na po nagtatapos ang ika-52 kabanata.